Ang bahay na ito ay nabuo o drawing ko sa pamamagitan ng 2-point perspective drawing. Ang 2-point perspective drawing ay isang paraan o technique ng pagdodrawing. Dito ay ipapakita ko sa inyo yung basic na paraan kung paano ko siya sinimulang i-drawing. Maglagay ng point or tuldok sa magkabilang side ng inyong pagdodrawingan. Katulad ng inyong nakikita. Mula sa mga tuldok na yan ay gumawa ng mga imaginary line. Yang mga line na yan ang magiging pattern o susundan sa pagdodrawing. Sa pagdodrawing ng bahay o anumang bagay, gamit ang 2-point perspective drawing, may pakikita natin dito yung malapit at malayong bahagi ng isang drawing. Parang katulad nito, gumagawa tayo ng isang box sa paggagawa ng isang bahay. Isang technique lamang yan. Maraming paraan o technique ng pagdodrawing na sa sariling diskarte na lamang ninyo yan kung paano ninyo sisimulan. Siguraduhin lang na sa mga ganitong klase ng pagdodrawing, laging naaayon sa 2-point perspective pattern. Dahil yan dalawang point na yan na pinagmulan ng mga imaginary line, yan ang magtatama at mag-aayos ng ating dinodrawing. Kapag nakabuo na ng hugis katulad ng bahay na ito, i-highlights or pakapalin yung hugis o linya para ma-emphasize yung ating dinodrawing. Lalo na yung mga bahagi malalapit sa ating paningin, bigyan natin siya ng buhay, i-visualize natin kung ano talaga yung kanyang magiging itsura. Kung mapapansin ninyo, sobrang laking tulong talaga ng roller sa mga ganitong 2-point perspective drawing. Dahil mula dun sa point, nag-uugnay yung roller dun sa aking dinodrawing, itinatama niya yung mga linya at hugis na dapat nakalabasan. Mula sa papaliit o papalaki ng isang drawing, ang mga point na yan gamit ang imaginary line ang magsasabi kung tama o mali ang linya na iyong ginagawa. At ito na nga, mag-shade na tayo dun sa bahagi ng bahay na kailangan talagang lagyan. Ang paglalagay ng shade or shadow sa isang drawing ay nagpapakita na mayroong mga parting tinatamaan ng liwanag at parting hindi naman tinatamaan. Katulad ng ginagawa kong ito, yan yung mga parte na hindi talaga siya nasasapul ng sikat ng araw. Sa paglalagay ng shades or shadow, huwag masyadong matilos yung lapis para mas maging pantay ang pagkakalagay nito. Sa paglalagay ng shades or shadow, mas mainam din na isang stroke lang yung galaw ng iyong kamay or lapis. Sa paglalagay ng shade or shadow, mas nabibigyan natin ng buhay kung anuman yung bagay na dinodrawing natin. Mas madali natin makita yung mga bahagi at hugis ng ating dinodrawing. At ayan, tapos na nga natin siyang lagyan ng shade or shadow. Ang sunod naman natin gagawin ay ang paglalagay ng mga halaman. Sa paggagawa ng halaman, mainam din na i-apply yung 2-point perspective drawing. Gamit ang imaginary line, gumawa ng mga halaman na papaliit, papalaki, tapos papalaki at papaliit. Dahil mayroong mga bagay or object na malayo at malapit sa ating paningin. So, i-apply natin yon sa ating dinodrawing. Gamit ang mga point at imaginary line na ito, kaya huwag muna siyang buburahin. Ang mga ganitong halaman o iba pang background ay isa sa mga nagbibigay buhay sa ating mga dinodrawing. At ayan, tapos na po ang ating drawing na bahay gamit ang 2-point perspective drawing. Sana po ay nakatulong at mayroon kayong natutunan. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Ito po si Kuya Eds. Please like and share, follow me and subscribe.